Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ang Aswang sa Kwait. Manong Orlan, paki-ready naman po sana ang sasakyan. Pupunta po tayo ng mall para bumili ng groceries. Bumungad ang amo niyang babae sa side door ng bahay kung nasaan ang parking area ng bakuran. Naroon kasi ang Ginoo at nagpupunas ng sasakyan. Ay, sige po ma'am, ihahanda ko na po. Maligaya namang tugon ni Orlan sa amo. Lumapit siya rito upang kunin ang susing iniabot sa kanya. At habang kinukuha ang nasabing bagay ay bigla namang naagaw ng atensyon ng Ginoo ang babaeng dumaan sa likod ng kanyang amo. Kilala nila yon. Ito ang bagong katulong ng kanyang mga amo na sinundo nila 3 buwan na ang nakakalipas. Ano yun, Mang Orlan? Paniniyasat sa kanya ng amo matapos siyang mapansin ito ang kanyang pagtitig. Wala po ma'am. Umiling-iling niyang sagot sa babae nang tila magising na siya sa realidad. Pagkadakay, ilang segundo rin niyang sinundan ng tingin ng babaeng dumaan. Tumingin din sa likod ng babaeng amo saka muling bumaling kay Mang Orlan. Napansin niyang may kaunting pagdududa sa mga mata nito pero agad ding napawi. O siya, sige po Manong. Pagkatapos po pala natin magpunta ng grocery store, pupunta po tayo sa Nanny Agency. Susundin natin yung bagong kasambahay. Sumasakit na talaga ang ulo ko sa mga kasambahay natin. Lagi silang naglalayas. Halata sa boses ng babae ang bahagyang pagkainis. Pasimpleng nangunot ng noo si Mang Orlan sa sinabing yun ng kanyang amo. Naglayas daw ang kasambahay nila ngunit nakita naman niya ang babae na dumaan kanina sa likod ng kanyang amo. Habang dumadaan pa ngayon ay nakaramdam siya ng kakaibang lamig sa buong katawan, lalong-lalo na sa may batok. Manong, ano ba, nakikinig ka ba? Bakit parang nakakita naman po kayo ng multo dyan? Namumutla po kayo. Usisa ng babaeng amo sa kanya. Lumayo na ng kaunti si Mang Orlan upang itago ang pagkabahala sa mga nakita at naramdaman. Sige po ma'am, ihahanda ko na po itong sasakyan. Pilit mang itago ng Ginoo ang pagkabalisa. Subalit dahil sa nauutal naman niyang sagot, lumabas ang tunay niyang nararamdaman. Kinuha na niya ang kanina pang inabot na susi ng amo saka dumiretso sa sasakyang gagamitin nila. Nang makasakay na ay kaagad ngang nagpark ang Ginoo sa tapat ng bahay at hinintay ang amo niyang babae. Mag-iisang taon na si Mang Orlan sa bansang Kuwait. Ipinagpapasalamat ng labis-labis ng Ginoo sa Diyos ang nangyari dahil hindi siya napunta sa malupit na boss. Bagkus ay kapwa niya Pilipino ang babaeng amo. Ngunit sa pananatili niya roon ay may napapansin siyang kakaiba. Ito na kasi ang 3 beses na pupunta sila sa isang nanny agency upang kumuha na naman ng panibagong maid. Palaging sinasabi ng mga amo niya na naglalayas daw ang mga maid pero nakikita naman niya ang mga kasambahay na naabutan niya noon at ang bagong maid na sinundungan nila 3 buwan na ang nakalilipas. Palakad-lakad lang ang mga ito sa kung saang bahagi ng bahay. Subalit hindi naman sila o siya pinapansin. Kung minsan nga ay sumasagi na sa isip ng Ginoo na multo na ang mga ito dahil ganoong umasta ang mga kasambahay. Nang maipark na nga ang sasakyan sa tapat ng bahay ay bumaba na ang lalaki. Nakuha na naman ang atensyon niya ng babaeng nagwawali sa may hardin. Ito ang unang kasambahay na naabutan niya noon sa bahay ng among babae. Sabi ni Ma'am Ada, naglayas daw ang kasambahay nila. Paano nandito naman si Morga? Usap niya sa kanyang sarili habang patingin-tingin sa babaeng nagwawali sa hardin. Ay, hindi ko na rin talaga maintindihan tong amo ko Nakita niyang tumigil si Morga sa pagwawalis nang tumunog ang pinto ng front door at iniluwan nito ang kanilang Ma'am Ada. Pagkalaon ay nadama na naman ng Ginoo ang pag-ihip ng malamig na hangin na sa batok niya lang dumaan.
Nanginig siya ng bahagya, subalit kaagad niya ring inalis ang kakaibang pakiramdam na yon. Nanatili lang siyang nakatitig kay Morgan na lumakad at dumaang pasalubong kay Ma'am Ada. Napapalabas na naman ng bahay at papunta sa kinaroroonan niya. Hindi maalis ni Orlan ang paningin kay Morga na dumiretso lamang sa loob ng bahay. Ang ipinagtataka rin niya ay kung bakit parang bulag ang kanyang Ma'am Ada na tila hindi man lang nito nilingon at pinansin ang kasambahay matapos itong makasalubong. Ha? Dead na comatose naman to si ma'am. Bulong ng isip niya habang pasimpleng napapaismid. Hindi kaya may saltik na siguro tong amo ko? Sinasabi niyang wala raw yung mga kasambahay nila kasasalubong lang niya kay Morga. Pagpapatuloy ng kanyang isipan. Hoy, Manong Orlan, ayos lang po ba talaga kayo? Kanina ko pa napapansin na parang wala ka sa sarili. Masama po ba ang pakiramdam ninyo? Sabihin nyo lang para makapag-book ako ng cab. Tila nagising naman ang Ginoo matapos marinig magsalita ang kanyang among babae. Sa kanya lang din namalaya na nasa tapat niya na pala ito at pinapabuksan ang pinto ng sasakyan. Ay, nako, pasensya na po ma'am. Yun na lamang ang kanyang naisagot, saka mabilis ding pinagbuksan ng pinto ang among babae. Nang makapasok ito, ay dali-dali naman siyang sumakay sa driver's seat at naglagay ng seatbelt. Pasimpleng napakunot ng noo si Mang Orlan habang sinasaway ng isipan ng sarili. Ano ka ba naman, Orlan? Parang ikaw tuloy ang natutuliro dahil sa amo mo Sa matagal na panahon ding pananatili ni Mang Orlan sa mga amo, ay bilang na bilang ang pagpasok niya sa loob ng bahay ng mga ito. May sarili naman kasi siyang maliit na quarters na ilang metro lang ang layo sa bahay ng mga amo. Ang nasabing bahay ay sako pa rin ng lupain ng mga amo niya. Hindi naman bawal subalit pumapasok lang si Mang Orlan sa bakuran ng mga amo kung tatawagin siya. Pero hindi talaga siya nagtangkang pumasok sa loob mismo ng bahay. Ayaw niya kasing mabigyan ng ibang kulay ang pagpasok sa loob ng bahay ng mga amo. Nasa ibang bansa pa naman siya at naisip niyang mahirap kung magkakaroon siya ng issue. Marami na kasing nababalitaan na napaparusahan, kaya hanggat maaari ay siya na mismo ang umiiwas. Ngunit dahil sa hindi nga pagpasok sa mismong bahay ng mga amo, ay doon din siya nagsimulang makaramdam ng mga kakaibang bagay na pilit niyang iniaalis sa isipan, kagaya ng nangyari kani-kanina lang. Mas lumakas pa ang hindi magandang kutob niyang yon sapagkat tila ba hindi na normal ang pagkuha ng mga amo niya ng bagong kasambahay. May hinihintay pa po tayo, ma'am? Malumanay niyang tanong na tiningnan ng amo sa pamamagitan ng rearview mirror ng magara nilang sasakyan. Wala naman akong hinihintay bukod sa iyo. Sigurado ka bang ayos ka lang ba talaga? Ulit tanong ni Ma'am Ada kasunod ng paglagay ng magara nitong bag sa tabing upuan. Yes ma'am. Ayos na ayos lang po. Hindi lang ako nakapagkape kaya mukhang inaantok pa. Pero sure po, ayos lang talaga. Promise ma'am. Panguutupan ni Mang Orlan na ngumiti ng pilit. Kung ganon, tara na't para maaga rin tayo makauwi't makapagpahinga ka naman. Pagkasabing yun ng among babae ay kaagad nang binuhay ng tsuper ang makina ng sasakyan. Nang masigurong ayos na ang lahat, ay mabilis na nagmaneho si Mang Orlan patungo sa kanilang destinasyon. Lagpas 2 oras din na naghintay si Mang Orlan sa kanyang Ma'am Ada sa parking lot ng mall. Nang dumating nga ang babaeng amo ay sangkaterbang grocery na naman ang pinamili nito na karamihan ay puro mga karne. Pasimpleng napailing ang tsuper habang nakatingin sa babaeng amo. Malamang sangkatutak na karne na naman yan. Pagkuwan ay bulong niya sa sarili na hindi nga siya nagkamali.
Halatang mahilig sa karne ang kanyang mga amo dahil yun din ang kinakain ni Mang Orlan. Madalas din kasi siyang isabay ni Ma'am Ada sa pagbili ng mga grocery kaya umay na ang Ginoo sa kakakain ng karne. At kapag nagsasawa siya, ay bumibili at nag-iimbak na lang si Mang Orlan kung minsan ng mga instant noodles at iba't ibang uri ng sardinas para maiba naman ang kanyang panlasa. Kung pinapalad ay sinasamahan niya na rin ng tuyo at daing. Kunot noo siyang lumabas ng sasakyan at tinulungan ang babaeng amo. Kinuha niya ang ilang kilong karne at kagad itong dinala sa compartment ng sasakyan. Thank you, Mang Orlan, ha? Pagkuwan ay bigkas ng babae. Ay, nako, madam, kasama yan sa trabaho ko. Huwag po kayo magpasalamat. Pahambol pang bigkas ng tsuper bago pagbuksan ulit ng amo ng pinto ng sasakyan. Nang matapos sila sa mall, ay nagtungo na nga ang dalawa sa nanny agency upang sunduin ang bagong kasambahay. Habang nasa biyahe, ay gusto sanang talungin ni Mang Orlan kung bakit sinasabi ng kanyang among babae na naglaya sa mga kasambahay, samantalang nakikita naman niya si Morga at Carlina sa loob ng bahay. Kaya lang ay bago pa niya masabi ang tanong na yon, ay mayroon nang tumawag kay Ma'am Ada at hanggang makarating sila sa 4 na ahensya ay kausap pa nito kung sino man yung nasa kabilang linya ng telepono. Nang matapos na sa pakikipag-usap ay inutos muna ng babae na mag-park si Mang Orlan bago bumaba ng sasakyan ng kanyang amo. Minasdan lang ng tsoper si Ma'am Ada habang papasok ito sa nasabing gusali. At nang mawala na ito sa kanyang paningin ay saka siya napabuntong hininga. Kakaiba na kasi ang pakiramdam niya sa mga amo, lalo na kay Ma'am Ada. Pakiwari ni Mang Orlan ay masyado itong mahiwaga at misteryosa na napaka-weird. Buti na lang talaga naging Pinay si madam. Kung hindi rin siguro ako magtatagal sa kanya. Anas niya sa sarili habang napapapisil ng ilong. Wala na rin kasi siyang magawa ng oras na yon kundi hintayin ng babaeng amo kasama ang bagong kasambahay. Ayaw naman niyang lumabas ng sasakyan at maglakad-lakad sapagkat mainit ang panahon sa Kuwait kapag ganoong oras. Ay, nakakapagtaka talaga si ma'am. Dugtong niya pa. Dahil walang magawa ng mga oras na yon, ay tinawagan na lang muna niya ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Doon nga ay muli niyang nakita ang asawa na abala naman sa pag-aasikaso sa kanilang bahay. 10:00 pa lang ng umaga sa Kuwait habang 3:00 naman ng hapon sa Pilipinas. Napag-alaman nga ni Mang Orlan na ang pamangkin ni Orlan na si Gio ay papunta rin ng Kuwait para magtrabaho. Bahagyang nagulat ang Ginoo matapos yung malaman. Ngayon niya lang kasi nabalitaan yon at ayon sa kanyang asawa ay nalaman lang din nila noong naihatid na sa airport ang binata. Nang matapos makumusta ni Mang Orlan ang asawa at makausap ng ilang minuto ay saka naman lumabas ng gusali si Ma'am Ada. Meron itong kasama subalit hindi isang dalaga kundi binata. Habang papalapit ang mga ito'y minumukhaan ni Mang Orlan ang kasama ng kanyang amo hanggang sa makilala niya nga ito. Mang Orlan, nalimutan akong sabihan ng ahensya na naharang sa airport yung bagong kasambahay sana. Kaya sa ngayon, itong binata na lang muna ang isasama ko sa bahay. Kailangan ko rin naman ng hardinero. Paliwanag ni Ma'am Ada, subalit ang atensyon ng tsuper ay wala sa kanyang amo. Gio? Naibulalas ni Mang Orlan matapos mapagmasdang mabuti ang binatang kasama ni Ma'am Ada. Tito Orlan? Namamangharing napamulagat si Gio. Grabe naman, ang liit naman ng mundo, Tito. Hindi pa rin makapaniwala ang binata. Bakit? Magkakilala kayo? Singit ni Ma'am Ada na salitan pang itinuro ang magtiyo. Opo, ma'am. Magalang na bikas ni Mang Orlan.
Pamangkin ko po siya, anak ng pisang ko sa father side. Sa kanya nilingon ng binata. Hindi mo man lang sinabi sa amin na dito mismo sa parte ng Kuwait ka pupunta. Kumamot-kamot lang ng ulo ang binata na tila nahihiya sa kanyang tiyo. Pagkatapos naman ng nakakagulat na pagkikitang yon, ay dali-daling pinagbuksan ni Mang Orlan ang babaeng amo at pinasakay ito. Samantalang naupo naman sa tabi ng driver seat si Gio. Kasunod noon ay kinuha na rin niya ang mga bagahe ng pamangkin at saka ito isiniksik sa compartment kasama ng mga pinamili nila sa mall. Habang nasa loob sila ng sasakyan, ay napansin ng ginoong tsoper na tila hindi masaya si Ma'am Ada. Para kasing nawala ang ningning ng mga mata nito matapos malamang pamangkin niya ang binata. May problema po ba, ma'am? Tanong niya nang paalis na ang sasakyan. Wag po kayo mag-alala. Mabait po yung pamangkin ko at masipag. Dugtong pa ng Ginoo habang si Gio naman ay pangiti-ngiti lang. Mas mainam nga po na kakilala ko siya para maiwasan po ulit yung layasan kayo katulad ng mga nauna niyong kasambahay. Nilingon niya ang pamangkin. Kaya ikaw, Gio, nako, huwag kang magpaloko-loko dito, ha? Ma'am, ako na mismo ang uupak para sa inyo pag nagloko ito. Pampalubag-loob niya upang iwaksi ang nakikitang pagkabahala sa mga mata ng babaeng amo. Marami pang sinabi ang ginoong tsoper para lang ma-build up ang kanyang pamangkin. Subalit tila hindi yata kumbinsido ang kanyang amo. Kinuha lang nito ang telepono at tinawagan ng kausap kanina. Pasimpleng napakibit-balikat na lang ang Ginoo, sabay tingin sa kanyang pamangkin na masayang-masaya rin ng mga oras na yon, sapagkat kahit papaano'y hindi ito malulumbay sa Kuwait. Akalain mo yun, Tito? Sa dami ng tao sa Kuwait, dito pa ako dinala. Anas ng binata na tila hindi pa rin makapaniwala. Hinayaan ni Mang Orlan ng among babae na makipag-usap sa cellphone nito. Bumaling na siya kay Gio at nakipag-usap. Akalain mo nga naman talaga, no, pamangkin. Swerte ka't kay Ma'am Ada ka napunta. Mabait tong amo natin. Kaya ikaw, magpakabait ka rin, ha? Sinadyang iparinig ng Ginoo ang mga sinabi niya sa among babae para kahit papaano'y masihan ito. Sa isip ng Ginoo ay tila milagro rin talaga ang nangyaring yon, at laking pasasalamat niya kahit papaano'y makakasama niya ang pamangkin upang magabayan ito. Kaya lang sa kabilang banda ng kanyang utak ay tila nangangamba naman sa loob ng bahay ang kanyang amo. Kaya nga po, Tito eh. Gusto ko kasi talagang masorpresa pero sa uli ako rin pala ang nasorpresa. Natatawang sabi naman ni Gio. Marami-rami tayong pag-uusapan nito, pamangkin. Mamaya, kapag hindi na abala, tumawag ka sa mga magulang mo at ipaalam na magkasama tayo. Alam mong kanina, pinag-uusapan ka pa lang namin ng tita Sabel mo. Tapos nagulat na lang ako, nandito ka na. Ay, ang pagkakataon nga naman talaga, no? Habang nasa biyahe ay marami pang pinag-usapan na magtiyuhin. Abala naman si Ma'am Ada sa likuran na patuloy din sa pakikipag-usap sa kung sino mang nasa kabilang linya. Ilang saglit pa nga'y pasimpleng minasdan ni Mang Orlan ang babaeng amo sa rearview mirror. Wala nang kausap noon si Ma'am Ada. Nakatingin lang ito sa labas at bakas sa muka ang malalim na iniisip. Bahagya ring nakakunot ang ulo nito na parang hindi talaga masaya sa mga nangyari. Pasimpleng napaismid si Mang Orlan pero hindi nito ipinahalata sa mga kasama sa sasakyan. At pagkatapos ng malalim na pagbuntong hiningay, sinimulan na ulit kausapin ng ginoong tsoper ang kanyang among babae. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Tanong niya bago magpatuloy sa pagsasalita. Papasensya na po kayo sa ingay namin itong pamangking ko, ha? Na-miss lang talaga namin ang isa't isa, eh. Para tuloy akong bumalik sa Pilipinas dahil dito kay Gio. Ako naman, Tito. Hindi ko masyadong mamimiss ang Pinas.
Mabuti na lang talaga at kayo ang kasama ko. Magiliw na bigkas ng binata. Ngumiti ang ginoong tsuper matapos sumulyap sa pamangkin. Pagkatapos noon ay binalingan niya ulit ang among babae na tahimik pa rin na mga oras na yon. Medyo ipinagtaka ni Mang Orlan ang katahimikang yon ni Ma'am Ada dahil dati naman ay masaya ito sa tuwing makikipag-usap. Ma'am, kung pwede po sana doon na lang sa quarters ko itong si Gio tumuloy. Total, pareho naman kaming lalaki. At saka, kasya naman ang 2 tao doon. Hindi na natapos ng ginoong tsuper ang sinasabi sapagkat biglang nagtaas ng kilay ang kanyang among babae at sumigaw. No, hindi pwede. Saglit na nakatinginan na magtiyo matapos magalit na magbigkas si Ma'am Ada. Biglang nag-iba ang ambyan sa loob ng sasakyan dahil doon. Nanahimik din tuloy bigla ang 2 lalaki habang hindi pa rin makapaniwala. Ito kasi ang unang pagkakataon ni Mang Orlan na marinig ang galit na tinig ng kanyang among babae. Dahil din doon ay hindi sinasadyang naipreno ng Ginoo ang sasakyan dala ng matinding pagkagulat. Tila nagulat din naman si Ma'am Ada sa kanyang ginawa, kaya pagkatapos noon ay nag-ayos na lang to ng sarili habang nanatili sa pagkakaupo. Okay ma'am, nagmakasakali lang naman po ako. Malumani na nabigkas ni Mang Orlan bago pa andirin muli ang sasakyan. Dahil sa nangyaring yon, ay wala nang nagsalita pa sa kanila habang nabiyahe. Hindi pa rin makapaniwala si Mang Orlan na nasigawan siya ng among babae sa unang pagkakataon. Lumakas tuloy ang kabog ng kanyang dibdib na tila naririnig na niya dahil sa katahimikan. Parang nalunok na rin ng ginoong tsuper ang dila niya sa nangyaring yon. Pakiramdam niya rin kasi ay napahiya siya sa kanyang pamangkin, samantalang sinabi pa naman niya na napakabait ng kanilang mga amo. Nang mga oras na yon, ay gustong humingi ng paumanhin ni Mang Orlan kaya lang ay bigla na lang siyang kinain ng takot na muling magsalita. Naisip niya kasi na sa oras na muli siyang magbuka ng bibig ay baka magalit na naman ang kanyang among babae. Bakit kaya siya nagalit? Tanong ng isip ng ginoong tsuper habang ang mga matay nakatuon sa kanilang dinaraanan. Si Gio naman ng mga sandaling yon ay hindi rin alam ang mararamdaman. Napatingin lang siya ng simple sa tiyuhin habang pinipigil ang mga kamay sa panginginig. Bigla na lang kasing nahintatakutan ng binata sa inasta ng kanilang amo. Pasensya na kayo kung nagtaas ako ng boses. Sabay na napalunok ng laway ang magtiyo matapos nilang marinig na magsalita ng mahinahon si Ma'am Ada. Ang paghingi ng tawad ng babae ang bumasag sa katahimikan sa loob ng kotse. May iniisip lang kasi ako. Nagulat lang din ako sa sinabi ni Mang Orlan. Pasensya na ulit kayo. Ayaw sanang sumagot ni Mang Orlan sapagkat hindi pa rin kumakalma ang puso niya ng mga oras na yon. Subalit, alang-alang sa kanyang pamangkin upang mawala na rin ang takot dito, kaya napilitan na rin siyang tumugon sa among babae. Ay, wala pong problema yon ma'am. Pasensya na rin po kayo Yun na lang ang nasambit ng ginoong tsuper. Iko-consider ko ang sinabi mo, Manong Orlan. Pero hindi ko maipapangako. Hindi naman kasi katulad mo si Gio. Mas madalas silang kailangan sa bahay kaya mas mainam na naroon lang sila kumpara sa iyo na on-call lang naman. Pagkuwan ay bigkas ulit ni Ma'am Ada dahilan para mapangiti ng tipid ang magtiyo. Salamat po ma'am. Ayos lang naman po. Saka bumaling ang Ginoo sa kanyang pamangkin at pasimple itong tinapik sa hita. Hindi ba, Gio? Opo ma'am. Okay lang po. Bigkas ng binata na nung mga sandaling yon ay unti-unti na ring nawala ang panginginig ng mga kamay. Pagkatapos ng usapang yon ay nanahimik na ulit ang lahat habang nagbabiyahe pabalik sa bahay ni Ma'am Ada. Ilang oras pa ang lumipas
Matapos ang mahabang katahimikan ay nakauwi na nga sila. Nasa tapat pa lang sila ng gate ay natatanaw na kaagad ni Mang Orlan ang dalawang kasambahay na sinasabi ng kanyang amo na naglayas daw. Nakatayo ang mga ito, sina Morga at Carlina sa magkabilang dulo ng nasabing gate. Habang bumubukas ito, nakatingin lang ito sa kanila. Seryoso mga pagmumukha na tila walang mga emosyon. Hindi maganda ang naging pakiramdam ni Mang Marlon pagkakita kina Morga at Carlina. Bigla siyang nakadama ng panlalamig ng sikmura pero isinantabi niya muna ito. Ipinasok na niya ang sasakyan sa compound at inihinto ito sa tapat ng main entrance ng bahay. Saglit siyang napalingon sa gate na hindi pa sumasara. Nang sulyapan niya kung nandoon pa ang dalawang babae ay bahagya siyang nagulat sapagkat wala na kaagad ang mga ito sa magkabilang dulo ng gate. Ha? Ang bilis namang nawala ng mga yon. Tanong niya sa sarili na naantala lang din sapagkat nag-utos na ang kanyang amo na ibaba ang mga nasa compartment. Nang maibaba na niya ang bagahe ni Gio kasama ng mga pinamili sa mall, ay saka niya kinausap ang pamangkin. Magpakabay ka rito, ha? Bili ng Ginoo sa binata na ngumiti lang. Siyempre naman, Tito. Hindi ko po kayo ipapahiya. Promise. Ngumiti lang si Mang Orlan at magsasalita pa sana, kaya lang ay tinawag na siya ni Ma'am Ada. Manong Orlan, pwede mo nang iwan dito si Gio. Magpahinga ka na muna ngayon dahil parang napansin ko kanina pang umaga na medyo wala ka pa sa wisyo. Napakamutulo ang Ginoong tsuper. Oo. Kaya nga po, ma'am. Pasensya na rin po pala kanina, ha? Saka siya yumukod bilang paggalang sa among babae. Pag-angat ng kanyang mukha ay tumambad sa kanyang paningin sina Morga at Carlina na nasa likuran na ng kanyang amo. Katulad pa rin kanina ang reaksyon ng mga mukha nito. Tila walang kaimu-emosyon. Ayos lang ba sila Morga at Carlina, ma'am? Pagkuhan ay wala sa sariling tanong ni Mang Orlan dahilan ng bagyang pagkunot ng noo ng amo niyang babae. Hindi na kumibo si Ma'am Ada. Bumaling na lang ito kay Gio na nung mga oras na yon ay bitbit na ang mga sangkaterbang karne na binili sa mall kanina. Tutulong sana si Mang Orlan kaya lang ay pinigilan siya ng kanyang amo. Si Gio na ang bahala sa mga yan. Kunin mo na lang ang isang supot na yon. Yan ang supply mo ng pagkain. Pwede ka na umuwi. Saka kinausap ng babae ang binata. Ikaw, sumunod ka kagad sa akin para mabili na kita. Ma'am, Giovanni po. Pero Gio na lang pong itawag niyo sa akin. Ngumiti ang binata pero halata pa rin ang matinding pag-aalala sa mukha nito dahil sa nangyari kanina. Hindi rin inaasahan ni Gio na hindi niya naman pala makakasama sa iisang bubong ang kanyang tiyuhin, kaya nalungkot din siya ng mga oras na yon. Oo nga pala, Gio, sumunod ka kagad sa akin sa loob para mabigyan ka ng instruction sa mga dapat at hindi mo dapat gawin dito sa compound. Pagkasabing yun ng babaeng amo ay naglakad na ito papasok sa loob ng bahay. Napatingin naman doon si Mang Orlan habang minamasdan din sina Morga at Carlina na nakatingin pa rin sa kanya, subalit dinaanan lang ng kanilang among babae. Hindi talaga maganda ang kutob niya ng mga sandaling yon, subalit pilit niyang ipinapanatag at inaalis sa isipan ang mga hindi magandang naiisip. Mas inisip na lang din niya kung paano maaalalayan ng pamangkin na bago lang sa banyagang lugar na yon. Nang tingnan at mapansin ni Mang Orlan ang bagabag sa puso ni Gio, ay tinipik niya ito ng ilang ulit sa balikat bilang pagpapalakas sa loob nito. Kayang-kaya mo yan. Wala sa lahi natin ang mabilis sumuko, no? Makukuha mo rin ang loob ni Ma'am Ada. Maniwala ka sa akin. Ngayon lang yan nagsalita ng pagalit. Natsyempuhan mo pa no? Saka sila nagngitian. Sige na.
lalabas na ako. Tawagan mo lang ako sa telepono kapag kailangan mo ng tulong. Sundot pa ng Ginoo. Sige po, Tito. Bigkas ng binata na dali-dali na ring naglakad papasok sa loob ng bahay. Habang minamasdan ng Ginoo ang pamangkin na papalayo, ay sa kanya napansin sina Morga at Carlina na biglang naging tila aligaga ang pagmumuka habang sinusundan din ng tingin si Gio. Nagtaka siya sa ikinikilos ng mga ito kaya lumapit siya sa dalawang kasambahay. May problema ba kayong dalawa? Anong ginagawa nyo? Wala sa sariling tanong ni Mang Orlan sa dalawang kasambahay, subalit tila bingi ang mga ito na hindi siya narinig. Nakatuon lang ang atensyon ng dalawa kay Gio na nung mga oras na yon ay wala na sa kanilang paningin. Hoy, Morga, Carlina, kinakausap ko kayo. Anong problema? Bakit parang aligagang-aligaga kayo? Hindi na natapos pa ni Mang Orlan ng binibigkas sapagkat bigla na lang sumigaw ng ubod lakas ang dalawang kasambahay. Dahil doon ay napatakip tenga siya sa sobrang pagkarindi. Subalit kahit na mahigpit ang pagkakatakip ng kanyang tenga ay dinig na dinig niya pa rin ang sigaw ng dalawang kasambahay na pagkuwan ay napalitan ng mga boses na tila nagbibigay babala. Nangilabot ang buong katawan ni Mang Orlan matapos malinaw na madinig ang sinabi ng dalawang kasambahay. Sinisigawan ng mga ito ang pamangkin niyang si Gio na huwag pumasok sa loob, katulad ng nangyari sa kanila ay mamamatay daw din ng binata kapag sumunod kay Ma'am Ada. Dahil sa paulit-ulit yung narinig ng Ginoong Tsuper, kaya ba tila natulig siya sa lakas ng boses ng mga kasambahay. Hindi rin siya makapaniwala sa mga naalaman ng mga oras na yon. Tama nga ang matagal niya ng hinala na patay na ang dalawang kasambahay at ang nakikita niya na lang ay ang mga kaluluwa ng mga ito na hindi matahimik dahil sa kung anong ginawa ng kanilang among inakala niya na napakabuti. Anong ginawa sa inyo ni Ma'am Ada? Tila biglang nanghina ang Ginoo dahil sa lakas ng mga sigawang kanyang naririnig. Napalod na lang siya bigla hanggang sa maramdamang nagdurugo na ang kanyang tenga. Kasunod noon ay hindi na niya naiintindihan pa ang mga nangyayari. Unti-unti siyang bumagsak sa semento at bago tuluyang mawalan ng malay ay naaninag niya pa ang totoong itsura ng mga kasambahay na matagal na palang patay. Tila naaagna sa mga itsura ng mukha nito at wakwak pareho ang buong katawan na parang kinain ng lamang loob. Pakiwari ni Mang Orlan na mga oras na yon ay sinasabihan siya ng mga ito na tumayo at iligtas si Gio, kaya lang ay hilong-hilo na talaga siya. Ang huling naaninag ng Ginoong Tsuper ay si Ma'am Ada na nakasimangot habang papalapit sa kanya. Hindi ba sinabi ko sa'yo umuwi ka na? Galit nitong sabi. Yun na ang huling narinig ni Mang Orlan bago tuluyang nakawi ng kanyang kamalayan. Marahang napabalikwas ng bangon ng Ginoong Tsuper matapos makadinig ng boses sa hindi kalayuan. Marahan niyang iminulat ang kanyang mga mata habang pinakikinggan ang boses. Nang maging malinaw na ang lahat, ay sakalang tumatak sa kanya kung kanino ang tinig na naririnig kanina pa. Tito Orlan, tulong! Panaghoy ni Gio kaya lang ay hindi naman ito makita ng Ginoong Tsuper sapagkat napakadilim ng kapaligiran. Walang maaninag si Mang Orlan kaya sinundan na lang niya ang pinanggagalingan ng palahaw. Tumayo siya at nagsimulang maglakad habang iniunat ang mga kamay upang makapa ang hangganan ng kadiliman. Gio! Balik sigaw niya. Tito Orlan, tulungan mo po ako! Nagsumigaw na naman sa takot ang binata kaya mas nagmadaling nangapa sa dilim ang Ginoong Tsuper. Gio, pamangkin, nasan ka ba? Lakasan mo ang boses mo, pupuntahan kita! Habang patuloy na nangangapa sa kadiliman, ay inaalalang mabuti ni Mang Orlan ang dahilan kung bakit siya napunta sa madilim na lugar na yon, na kahit isang butil ng liwanag ay wala siyang makita. Ilang saglit pa nga
ay unti-unting nagbalik sa kanyang alaala ang mga nangyari kanina. Ang pagsigaw ng mga kaluluwa ni Morga at Carlina na hindi matahimik at ang babala ng mga ito tungkol sa katotoong pagkatao ng amo nilang si Ada. Matapos maalala ang mga yon, ay mas lalo namang nag-alala ang Ginoong Tsuper para sa kaligtasan ng kanyang pamangkin. Tito, nasaan ka na? Tulong please! Muling sigaw ng binata na dahilan para mas lalong hindi magkamayaw si Mang Orlan na hanapin ang kinaroroonan ng boses. Dahil sa dilim ng paligid ay walang makitang kahit na ano. Kaya naman habang naghahanap at nangangapa sa dilim ay biglang nadapa ang Ginoong Tsuper matapos makatapak ng kung anong bagay na medyo matigas. Pumaibabaw si Mang Orlan sa kanyang nadapaan at nang hinipo-hipo niya ito upang suriin ay ganun na lang ang kanyang pagkasindak. Matapos mapagtantong hindi lang ito basta kung anong bagay, kundi katawan ng patay na tao. Napasigaw siya sa sobrang takot hanggang sa mabilis na gumapang upang makaalis sa patay na katawan. Kaya lang ay bumunggo naman siya sa isa pang bagay. Marahan niya rin itong kinapakapa at katulad kanina, hindi nga siya nagkamali ng hinala. Isa na naman bangkay ang nabunggo niyang bagay. Dahil doon ay unti-unting kinumutan ng takot ang Ginoo matapos maisip na nasa lugar siya kung saan tinapon ang mga patay na nabibiktima ng kanyang amo. Kaya rin pala nakakasulasok ang amoy sa lugar na yon. Tito, tulong! Nandiyan na siya! Nandiyan na! Tulong! Sa muling pagsigaw ni Gio ay alam na alam ni Mang Orlan na hindi na maganda ang nangyayari rito. Kaya naman kahit takot na takot dahil sa puno ng bangkay ang kanyang kinaroroonan ay sinika pa rin ng Ginoo na mahanap ang kanyang pamangkin. Gia! 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 Sigaw niya na wala ng pakialam kung anuman ang mabunggo. Ang mahalaga kay Mang Orlan sa mga oras na yon ay mailigtas ang pamangkin. Gia! Sumagot ka! Sumagot ka! Nasaan ka ba? Hindi na natapos ng Ginoo ang sinasabi dahil may kung anong bagay na bumagsak sa kanyang harapan. May nagtalsikan na likido sa kanyang mukha at katawan at nang maamoy niya yon ay bigla siyang napaupo habang napapaatras. Nang mapagtanto niya ang masangsang na dugo ay mas lalong nahintakutan si Ginoong Orlan hanggang sa bigla siyang natigilan matapos makarinig ng mabibigat na yabag. Gio! Gio! Takot niyang bigkas. Gio, ikaw na ba yan? Hindi sumagot ang gumagawa ng mabigat na yabag, bagkos ay mas lalo lang bumilis ang paglakad nito. Hanggang sa bigla siyang nahawakan ng maigpit sa kanyang braso. Nagkakakawag sa takot at pilit na nagpupumiglas ang Ginoong Tsuper habang sumisigaw ng sagad sa lalamunan. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Hayop ka! Sino ka bang hayop ka? Kahit anong gawin niyang pagpupumiglas, ay hindi siya makakawala sa kung sino mang nakahawak ng mahigpit sa kanyang braso. Hanggang sa unti-unti siya nitong yapusin. Pinilit pa rin pumiglas ni Mang Orlan habang hinahampas sa kung saang-saang bahagi ng katawan ang nasabing nilalang. Hindi siya tumigil sa pakikipaglaban para maisalba ang buhay hanggang sa unti-unti na lang siyang nanghina dahil sa sobrang higpit ng pagkakayakap nito. Bitiwan mo ako! Tulong! Gio! Saan ka na? Nanikip ang kanyang dibdib, subalit pilit niya pa rin lumaban hanggang sa nawalan na naman siya ng malay tao. Pagmulat ng matay, pawis na pawis ang buong katawan ni Mang Orlan. Natataranta siyang bumangon at nagpunta sa isang sulok para magkubli hanggang sa unti-unti niyang mapagtanto na nasa sariling kwarto pala siya ng mga sandaling yon. Anong nangyari? Tanong niya sa sarili na pilit inaalala ang lahat.
Nang magbalik sa alaala niya ang pamangking nasa panganib, ay wala nang inaksayang oras pa ang Ginoong Tsuper. Dali-dali siyang lumabas ng quarters at tumakbo papunta sa compound ng kanyang amo. Tinahak niya ang madilim na daan ng gabing yon dahil malapit lang naman ang kinaroroonan ng nasabing lugar. Pagdating niya sa tapat ng gate ay nakabukas ng bahagya ang maliit na gate sa bandang kaliwa. Kaagad siyang pumasok doon hanggang sa marating ang main entrance ng magarang bahay. Napatayo muna siya roon at napatingin. Muli siyang nangilabot matapos maalala sina Morga at Carlina. Ang mga babalat sigaw nito tungkol sa kanilang among si Ma'am Ada ay sumagi rin sa kanyang isipan. Nangilabot na naman siya matapos yung maalala at napayakap pa siya sa sarili nang biglang maalala ang madilim na lugar na napuntahan niya kung saang huli niyang narinig ang boses ng pamangking si Gio. Hindi na alam pa ng Ginoong Tsuper kung panaginip lang ang mga pangyayaring yon o kung totoo. Subalit isa lang ang nasa isip niya ng mga oras na yon. Kailangan kong mailigtas si Gio. Wika niya sa sarili na unti-unting inihakbang ang mga paa papasok sa loob ng bahay kahit pa hindi maganda ang kanyang kutob. Dahil sa napangunahan na ng matinding takot, kaya naman hindi na tumuloy si Mang Orlan. May iba siyang naisip na paraan. Pumunta siya sa side door ng magarang bahay na malapit sa parking area. Sumilip-silip siya roon hanggang sa makita niya sina Ma'am Ada sa kusina na nagluluto ng karne. Siya yung nagluluto kasi pinatay na niya yung mga kasambahay. Kailangan ko talagang mailigtas sa pamangking ko bago pa nila mapatay ito. Saka lang din naisip ng Ginoo na kaya pala ayaw ng amo niyang babae na sa quarters niya tumuloy si Gio ay tsak na ngang may balak ding itong patayin ng kanyang pamangkin. Paglakad ng kaunti ay naamoy niya rin ang mabangong halimuyak ng niluluto ng amo niyang babae. Nakita niya rin na naroon ang asawa nitong Arabo. Nang igala pa niya ang tingin sa palibot ng malawak na kusina, ay sa kanya napansin si Gio na nakatayo sa bukana ng kusina. Napanatag ang loob ng Ginoo pagkakita sa pamangkin. Nakahinga siya ng maluwag dahil sa wakas, ligtas si Gio at hindi pa nga siya nahuhuli. Ay, kung gano'n panaginip lang talaga ang nangyari. Anas niya ulit sa sarili na hindi na malayang nakatingin na sa kanya ang among babae. Anong ginagawa mo dyan? Hindi kaagad nakaimik si Mang Orlan hanggang sa makalapit na lang ang amo niyang babae. Pumasok ka rito. Naamoy mo ba yung mabangong pagkain? Ngumiti ito na lalong nagbigay takot sa puso ng Ginoong Tsuper. Halika, sabayan mo na kaming kumain. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman ng mga oras na yon. Sa takot ay sumunod na lang siya at pumasok sa loob. Umupo siya sa tapat ng hapagkainan sa pinakadulong upuan. Nagulat din siya dahil biglang lumapit si Gio at umupo rin malapit sa kanya. Nang tingnan niya ang pamangkin, ay tila wala ng emosyon ng mukha nito, kaya kinutuban na si Mang Orlan. Hindi ito maaari, Gio. Pabulong niyang sabi pero nakatanga lang ang kanyang pamangkin na parang hindi siya narinig. Hindi pwede ito. Buhay ka pa, hindi ba? Halos pabulong niyang sambit na tila maiiyak na at hindi na rin alam kung ano ang iisipin ng sandaling yun matapos mapagtanto na hindi nga talaga panaginip ang nangyari. Ang madilim na silid na napuntahan niya, ang paghingi ng saklolo ng kanyang pamangkin, lahat ng yon ay totoo. Bakit parang tulala ka na naman dyan, Manong Orlan? Pagkalapit ni Ma'am Ada ay may dala na itong pagkain. Mainit-init yon at talagang humahalimuyak ang bango. Naglaway naman ang asawang Arabo ni Ma'am Ada na dali-daling hinigop ang sabaw at kinain ng karne kahit mainit pa ito. Sige na, kumain ka na. Bigkas ulit ni Ma'am Ada na unti-unting nagbabago ng anyo. Nang makita ni Mang Orlan ay bigla siyang nanginig sa sobrang takot. Hindi siya nakagalaw ng mga oras na yon
matapos makita ang nakakatakot na itsura ng amo niyang babae. Tikman mo na ang karne ng pamangkin mo, Manong Orlan. Sige na. Mas lalong nangilabot ang Ginoo dahil doon. Hindi niya alam kung anong gagawin sa mga oras na yon sapagkat ang kaharap niyang magandang babae noon na at inakalang mabait na amo ay nagkukublilang pala ng anyo. Anong ginawa mo sa pamangkin ko? Saan mo dinala ang katawan niya? Lakas loob niyang tanong, kahit ang totoo ay takot na siya ng sobra. Ngumiti lang si Ma'am Ada bago magsalita ulit. Nanggaling ka na roon kanina, hindi ba? Gusto mo bang pumunta ulit doon? Wag na, Manong. Hindi mo na rin naman makikita ang bangkay ng pamangkin mo. Sobrang dilim doon. Ilang saglit pa ay biglang sumeryoso ang mukha ng amo niyang babae at pagkatapos ay nanlilisik ang mga mata nitong kinalabog ang mesa. Wala namang pakialam ang Arabo na patuloy lang sa pagkain ng karne ng tao. Kakainin mo ba yan o ikaw ang kakainin ko? Motoridad na sambit ni Ma'am Ada. Bibilang ako ng 3. 1, 2, Kasabay ng marahang pagtulo ng mga luha at habang nakatingin sa kaluluwa ni Gio na nakaupo malapit kay Mang Orlan ay napilitan siyang tikman ang karne ng pamangkin. Hindi nagtagal ay naubos niya ito't nasarapan din siya. Masayang masaya naman si Ma'am Ada dahil sa mga nangyari at magmula noon ay nanatili na roon ng Ginoong Tsuper at nasanay ng kumain ng mga karne ng tao dahil sa amo niyang aswang. Nang umuwi sa Pilipinas si Mang Orlan ay natakam na ito sa karne ng tao. Kaya dumating ang panahon na kahit ang sarili niyang asawa at mga anak ay pinatay niya, makatikim lang ng karne ng tao. Hindi naging maganda ang karanasan ni Mang Orlan. Naging aswang siya, ngunit hindi pumayag ang pagkakataon at ang nasa itaas na ipagpatuloy niya ang masama niyang gawa. Nalaman ng mga kanyang kapitbahay na siya ay isang aswang at siya ay tinugis at napatay ng kanyang mga kabaryo. Maging ang mga amo ni Mang Orlan sa Kuwait ay nahuli rin sa mga pinaggagawa nila sa kanilang mga kasambahay at ang mga ito ay naparusahan. Dito natin masasabi na ang masamang gawa ay hindi talaga magtatagal at magtatagumpay. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael at ito